Hello, hello. Makinig, mga gwapo, mga gwapa. Nagbabasa ako ngayon. Nandito ako sa Hukom. Si Samson at ang dalagang taga Temna. Minsan, si Samson ay nagpunta sa Temna at nakakita siya roon ng isang dalagang Filistea. Nang siya'y umuwi, sinabi niya sa kanyang mga magulang, mayroon po akong nakitang isang dalaga sa Temna at siya ang ibig kong mapangasawa. Bakit naman gusto mo pang saan ka ng mga dituling iyon kapipili ka magpangasawa? Wala ka bang napili sa ating mga kamag-anak o kababayan? Tanong ng mga ito. Sumagot si Samson, basta po siya ang ibig kong mapangasawa. Hindi alam ng mga magulang ni Samson na ang ginagawa niya ay kalooban ni Yahweh upang bigyan ito ng pagkakataong digmain ang mga Filisteo pagkat ang Israel noon ay nasakop ng mga ito. Si Samson ay sumama sa kanyang mga magulang nang magpunta ang mga ito sa Temna sa daan sa may ubasan bago dumating ng bayan. Pinangalan siya ng isang leyon. Pinalakas siya ng espiritu ni Yahweh at niluray niya ang leyon, ngunit hindi niya ito pinaalam sa kanyang mga magulang. Pinuntahan nga ni Samson ang babae at kinausap. Lalo niya itong nagustuhan. Pagkalipas ng ilang araw, nagbalik siya upang pakasalan na ang babae. Pagtapat niya sa pinagpatayan niya noong leyon, naisipan niyang tingnan ito at ang nakita niya ay isang malaking bahay na pukutan sa loob ng katawan ng napatay niyang leyon. Sinulok niya ng kanyang kamay ang pulot ng kinain saka nagpatuloy sa kanyang lakad. Pagbabalik niya, inuwian pa niya ng pulot ang kanyang mga magulang. Kinain naman nila ito, ngunit di alam kung saan galing. Hindi sinabi ni Samson na yaon ay galing sa katawan ng napatay niyang leyon. Tulad ng kaugalian, 7 araw na naghanda si Samson sa bahay ng kanyang mapamangasawa. Nang makita siya ng mga Filisteo, siya binigyan nila ng 30 abay na kabataang lalaki. Naisipan ni Samson na sila'y bigyan ng palaisipan. Ang sabi niya ay mayroon akong bugtong. Pag nahulaan ninyo, bago matapos ang handaan ng 30 piraso ng pinong lino, 30 mga ngarang bisan. Ngunit kung hindi ninyo ito mahulaan, ako naman ang bibigyan ninyo ng 30 pinong lino at 30 magagarang bisan. Sumagot sila, payag kami. Sinabi ni Samson, mula sa pangangain ay lumalabas ang pagkain, at mula sa malakas matamis ay lumabas. 3 araw na ang nakaray, hindi pa nila ito nahulaan. Nang ika-4 na araw, sinabi nila na mapangasawa ni Samson, gawan mo ng paraang malaman namin ang sagot sa bugtong ni Samson. Kung hindi, susunugin ka namin at ang inyong bahay. Inimbitahan ba ninyo kami para paghirapin? Kaya lumapit ang babae kay Samson at lumuluhang sinabi, hindi mo ako talagang mahal. Nagpapahula ka ng bugtong sa aking mga kaibigan upang hindi mo sinasabi sa akin ang sagot. Sumagot si Samson, kung sa aking mga magulang ay hindi ko ito ipinapaalam sa iyo pa. Ang babae patuloy ng pag-iyak at
pag-amuki kay Samson sa loob ng 7 araw. Ilang handaan kaya ng ikapitong araw, sinabi niya ang sagot sa bugtong. Dahil sa pagpapakiusap nito, ang sinabi ni Samson ay sinabi naman nito sa kanyang mga kaibigan. At bago dumilim ang ikapitong araw, ang mga taga-Timna ay nagpunta kay Samson at kanilang sinabi, "May tatamis pa ba sa pulot pukyutan? At may lalakas pa ba sa liyong matapang?" Sinabi sa kanila ni Samson ay ng grain, "Kundi pa ninyo sinapakat ang aking may bahay, hindi ninyo malalaman kung anong kasagutan." At si Samson ay pinalakas ng espiritu ni Yahweh. Nagpunta siya sa Askalon at pumatay ng 30 tao. Kinuha niya ang gagarang kasuotan nito at ibinigay sa mga nakasasagot sa kanyang buktong. Pagkatapos umuwi siyang galit na galit dahil sa nangyari. At ang asawa niya ipinagbili niya sa kanyang abay na pandangal. Di nagtagal, dumating ang panahon ng anihan. Dala ng isang batang kambing, dinalaw ni Samson ang kanyang asawa, ngunit ayaw siyang papasukin ng biyanan niyang lalaki. Sa halip ay sinabi, "Akala ko'y hindi mo na siya babalikan, kaya ibinigay ko siya sa kaibigan mo. Ngayon, kung ibig mo, nariyan ang mas bata sa kanya at mas maganda pa. Siya ang iyong pupuntahan." Ito po yung binigay sa akin. Isang araw pa ito binigay sa akin. Ngayon ko lang binasa. Tapos yung isa, kanina yung sa 10. Bago yung binigay sa akin. Yun lamang po. Ito yung binigay sa akin ngayon. Isang araw pa to. Salamat Panginoon at syempre sa aking Holy Spirit kung kayo nakikinig. Yung sa ngunit pinalikdan ninyo ako. Sumamba kayo sa Diyos-Diyusan, kaya hindi ko kayo ililigtas. Kaya lumiwas na tayo sa pagsamba sa mga Diyos-Diyusan dahil ayaw ng Panginoon talaga sumamba tayo sa Diyos-Diyusan. Hindi ko na kayo ililigtas. Salamat po kung kayo nakikinig. Sa ulitin, mga gwapa-gwapo, may gumiga. God bless po. Salamat ulit, Panginoon, at syempre sa aking Holy Spirit.